Parang lutang na lutang po ako na likod. Naano nga ako sa iyo dun sa vlog, parang nabanggit mo ata doon na parang minsan naisip mo na kumapit na lang daw sa patalim. Ano ibig mong sabihin? Sinabi mo? I mean, lahat na lang po kung ano po, lahat po, kaya parang gagawin ko na, kaya kahit ano, basta Pero kahit anong mangyari, huwag na akong gagawin yun. Yung iisip mo na ganung bagay na kumbaga may madami pa namang ibang paraan. Hala, isang angel na kahandang kumapit sa patalim. Sa isang payak na tahanan sa baryo, tahimik na nakaupo si Ashley, ang batang inalagaan ng kanyang lolo at lola simula pagsilang. Noon, masaya at puno ng gabay ang kanyang mundo. Bawat umaga ay may ngiti ng lolo at lola, bawat gabi ay may dasal at yakap na puno ng pagmamahal. Ngunit noong nakaraang taon, ang pinakamahalagang haligi sa buhay ni Ashley, ang kanyang lola, ay sumakabilang buhay. Sobrang lungkot ang bamalat sa bata, ngunit nariyan pa rin ang lolo niya upang punan ang puwang na iniwan. Huwag kang mag-alala, apo, nandito pa si lolo, lagi niyang sinasabi. Subalit ngayon, muling gumuho ang mundo ni Ashley, ang tanging gabay na natitira sa kanya, ang kanyang lolo, ay pumanaw na rin. Tahimik ang kanilang tahanan, wala na ang boses na bumabati tuwing umaga, wala na ang kamay na umaakay sa kanya pauwi galing eskwela. At higit sa lahat, sabay-sabay na dumating ang problema, napakaraming bayarin, gamot, at hospital bills na kailangang tugunan. Sobrang nahirapan si Ashley at dumating siya sa puntong handa na siyang kumapit sa patalim kung kinakailangan, makaraos lang sa gitna ng matinding pagsubok. Dahil sa sobrang bigat ng kanyang pinapasan, naisip na lang ni Ashley na huminto muna sa pag-aaral at magtrabaho na lang, basta kumita para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit pinayuhan siya ni Kalingap Rab na huwag siyang titigil sa pag-aaral, dahil napakasayang kung ihihinto niya ito. Isa pa, pangarap din ng kanyang lolo at lola na makapagtapos siya ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero buti na lang at nanatiling nariyan ang mga Kalingap, nakiramay, nagpaabot ng tulong, at higit sa lahat, pinapalakas si Ashley upang labanan ang mga pagsubok na kinakaharap niya ngayon. Sa bawat pag-abot ng tulong, dama ni Ashley na hindi siya nag-iisa at may mga taong handang umalale sa kanya. Sa kabila ng matinding lungkot at hirap, pinipilit ni Ashley maging matatag. Alam niyang gusto ng lolo at lola niya na ipagpatuloy niya ang kanyang pangarap. Kahit bata pa, dama niya ang bigat ng pagiging mag-isa, pero dama rin niya ang pagmamahal at gabay ng mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, makakaya kaya ni Ashley na tuparin ang kanyang mga pangarap? Hanggang saan ang kaya niyang gawin para lang makatawid, at sapat ba ang tulong at pagmamahal ng mga Kalingap upang maiahon siya mula sa labis na hirap? Sa bawat pagpanaw ng ating mahal sa buhay, parang nawawala ang ating lakas, parang wala nang dahilan para magpatuloy, pero tandaan natin, hindi kailanman nagtatapos ang pagmamahal ng mga iniwan nila sa atin. Nasa puso natin sila, at gusto nilang makita tayong matatag, nakangiti, at ipinagpapatuloy ang ating mga pangarap. Ang bawat luha ay binhi ng lakas. Huwag tayong sumuko, dahil ang tunay na alaala ng ating mga mahal sa buhay ay ang pagpapatuloy natin sa laban. Ang pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi dahilan para sumuko, kundi paalala na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap para sa atin. Sa bawat pagsubok, may mga taong handang umalalay at may Diyos na gumagabay. Ang tunay na lakas ay makikita kapag pinili nating bumangon kaysa sumuko.